Alright, isang magandang gabi sa inyong lahat. Meron tayong magandang reaction video dito kay Rob Trip. Deliberation ng 2026 proposed national budget. Ayan, target ng umpisahan ng Kamara sa August 18. Alright? Panoorin po natin yan. Alright, let's go. At na-turnover na ni Marcos administration sa House Representative ang 2026 National Expenditure Program sa paghalaga ng 6.79 trillion. Wow! Ayan, target naman ng simulan ng Kamara ng deliberasyon ng pagkulang ng pambansang pondo sa national budget sa Lunes, August 18. Ayan, malaking pera, no? 6.79 trillion ang budget, national budget ng Pilipinas. Alright, panoorin po natin dito sa ating UNTV. And the further ado, let's do watch and don't forget to subscribe this channel. Alright? Deliberations kick off na po on August 18 because before we were looking at a later date, but now that we have the NEP with us, we would like to start the deliberations as quickly as possible. Nasa House of Representatives na ang 2026 National Expenditure Program na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Ayon kay House Committee on Appropriations at Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, nagkasundo ang dalawang kapulungan ng Kongreso na amyendahan ng legislative calendar. Laki, no? 6.79 trillion. At pinalawig ang sesyon hanggang October 10, 2025. Sa pamamagitan ng pinahabang sesyon, magkakaroon ng sapat na oras sa pagrepaso at maipasa sa oras ng Kamara ang panukalang pambansang pondo bago ang session adjournment sa October 11. Sa darating na Lunes, August 18, sisimulan na ng Kamara ang deliberasyon sa panukalang budget. We will do our best to finish the budget as soon as possible. Nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos ang 2026 National Expenditure Program na rerepasuhin ng Kamara at magiging batayan ng 2026 General Appropriations Bill. Katumbas ito ng 22% ng Gross Domestic Product o GDP. 7.4% ding mas mataas ito sa 2025 National Budget. May pinakamataas na halaga ng panukalang pondo para sa 2026 ang sektor ng edukasyon na may 920. Ayan, dapat mapunta yan sa tamang pamamaraan, no, ng gobyerno. 8.5 billion pesos. Sinundan nito ng Public Works na may 881.3 billion pesos. Health sector na may 320.5 billion pesos. Defense na may 299.3 billion pesos. At Interior and Local Government na may 287.5 billion pesos. Sumunod ang Agriculture, Social Welfare, Transportation, Judiciary at Labor and Deployment. Pagtitiyak ni House Speaker Martin Romualdez, magpapatupad ng reforma ang Kamara sa isasagawang pagrepaso, deliberasyon at pagpasa ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Kabilang na ang pagtatanggal ng small committee na nagko-consolidate ng individual amendments ng mga kongresista. Bubuksan din sa publiko at media ang Bicameral Conference Committee proceedings. I-open din sa civil organizations at private sector ang budget deliberations. Kung pera ng taong bayan ang pinag-uusapan, dapat taong bayan din ang nakaalam. Ang pambansang budget ay hindi pag-aari ng mga politiko. Ito ay pera ng bawat Pilipino nagbabayad ng buwis. Samantala sa pahayag ng Ayan, no, maliwanag, no, nagbabayad ng buwis at huwag nakawin ng pondo ng bayan. DBM, zero ang alokasyon ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development para sa 2026. Isang programa ang AKAP na layong tulungan ng below minimum wage earners. Ayon kay Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, may pondo pa ang AKAP sa 2025 budget. May natitira pa pong pondo for 2025 and like I mentioned a while ago, we receive a total of 10 trillion pesos
na proposal from agencies. And given our limited fiscal space, hindi pa po muna natin siya sinama. Naging kontrobersyal at kinondena ang AKAP sa ilalim ng 2025 budget dahil sa mga aligasyong ginamit ito sa pamumulitika bago ang 2025 midterm elections. Nasa 26.7 Ayan, tama, ginamit sa politika yan. billion pesos ang alokasyon para sa AKAP sa 2025 budget ng DSWD. Sa issue naman ng Confidential and Intelligence Funds o CIFs, bumaba ang alokasyon dito kung ikukumpara sa 2025 General Appropriations Act. Ayon sa Budget Chief, 10.77 billion pesos ang halaga ng CIFs na 11.18% na mas mababa. May pinakamataas pa rin Confidential at Intelligence Funds allocation ang tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. For 2026 National Expenditure Program, ang total po ng Confi and Intel is 10.77 billion pesos. Pinakamataas po is Office of the President with 4.5 billion pesos po. Next is the Department of National Defense with 1.9 billion pesos. At gaya ngayong taon, wala pa rin confidential funds allocation sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa 2026. Isa ang aligasyon ng maling paggamit ng Confi funds sa articles of impeachment laban kay VP Sara. Rosa Licuz. Grabe, no? Wala pa rin pondo si BP Sara, no? At hindi binigyan sa deliberation sa 2076 proposed national budget ni BBM, no? At maraming salamat sa panonood at pakinig at tabayanan natin ang mga kurakot. At ang mga proposed national budget ng Pilipinas. At hindi po sa inyo ang pera na yan. Ayan, nasa taong bayan. At nagbabayad ng buwis. Alright, maraming salamat and peace out.